Halika na, pasok ka na, Jaylin. Sige na, pasok ka na. Welcome ka dito sa bahay namin. Sige, maupo ka muna dun. Oh, Jaylin, kamusta? Layo ng biyahe natin, ano? Basta lagi mong tatandaan, Jaylin. Kahit wala na si Tito at si Tita, huwag ka mag-alala kasi nandito naman ako. Pag-aaralin naman kita eh. Ate Cho, maraming salamat po. Hindi ko po sayangin yung opportunity na binigay niyo po sa akin. Yung kabutihan niyo po ng loob. Ay naku, Jaylin, wala yun. Ang gusto ko lang naman is matupad mo yung pangarap mo. Kaya dapat mag-aral ka ng mabuti ha. Dapat lagi mong pinapriority is yung pag-aaral mo. Siyempre, dito sa bahay, makakasama mo naman si ate pe mo. Malapit na kasi yung alis ko ng, balik ko ng abroad. Bahala na kayo ni ate pe mo ha. Okay lang po ba kay Ate Sen na nandito ako? Oo naman, okay lang yun. Ano ka ba? Bahay ko naman to eh. Tsaka yung kapatid kong yan, kasama niya din dito yung mga anak niya. Kaya, syempre, pinagkakatiwalaan ko kayong dalawa. Kaya kayo na munang bahala dito sa bahay pag nakaalis ako. Basta, Jaylin, pagka may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi sa akin, ha? Ate? Mm-mm. Nandiyan ka na? Oo, nandito na kami ni Jaylin. Ba't mo siya kasama? Alam mo naman, di ba? Wala na si Tito tsaka si Tita. Kaya inaya ko muna dito si Jaylin na dito na mag-stay para at least may titingin sa kanya. Wala kasi mag-aalaga sa kanya eh. Kawawa naman yung pinsan natin. So, ibig sabihin, dito siya titira? Oo, kasama nyo. Lalo na ngayon, pa ibang bansa na ulit ako. Malapit na ako mag-flight. O kaya ikaw na munang bahala kay Jaylin. Tingnan-tingnan mo siya. Tsaka, pag may kailangan, sabi ko sa kanya, magsabi. Ikaw na lang magsabi sa akin pagka, halimbawa, may kailangan si Jaylin sa school. Di ba, ate, alam mo naman may anak ako, di ba? Dalawa pa nga eh. Oo, alam ko pa di ba? Dito ka rin naman nakikitira. Hindi ko naman kayo pinabayaan, di ba? Syempre naaawa ko dun sa bata may pangarap sa buhay. Alangan naman pabayaan, kawawa naman. Wala na si tito at si tita. Okay ate, wala naman problema sa akin eh. Gustong-gusto ko ngayon para naman may katuwang ako na mag-aalaga sa anak ko, di ba? Tutulong din po ako sa mga gawaing bahay. Oh, yun naman pala eh. Kaya niya naman pala, kaya niya mag-alaga, kaya niya magtulong dito sa mga gawaing bahay. Ay, oo, hindi naman masakit sa ulo at si Jaylin kasi alam ko, sabi ni tito at ni tita noong buhay pa sila, masipag itong batang ito. Kaya nga, bait na bait ako dito. Kaya nga gusto kong pag-aralin kay Ape. Dahil kayo yung may iwan dito sa bahay ko, syempre kayo yung pinagkakatiwalaan ko, kayo na mag-aalaga nitong bahay. Ay, oo naman ate. Pag umalis ka, hindi ko pababayaan tong bahay mo. Saka si Jaylen, parang anak ko na rin yan. Katulad mga anak ko. Ayan, kaya Jaylin, makikisama ka na lang kay Ate Pe mo ha. Kaya pag may kailangan si Ate Pe ng tulong, tulungan mo na lang ha. Tulong na lang kayo dito sa bahay kasi medyo malaki kasi itong bahay Kaya tulong na lang kayo sa paglilinis ha. Sige. Ay, mabuti pa Pe. Jaylin, ibaba mo muna yung gamit mo dyan. Kasi Pe, lalabas mo na kami ha. Kasi Sakit mo tate. si Jaylin kasi wala pang gamit sa school. Wala pa siyang uniform. Pamimili ka muna para pag alis ko sa isang araw, kumpleto na yung gamit niya. Papasok na lang siya sa school. Ate, baka pwede yung sabihin mo na rin yung mga anak ko, yung mga pamangkin mo. Kasi kukunti pa lang kasi nabili ko mga gamit. Ita-chat ko na lang sa iyo yung mga bibilin mo, ha? O siya, sige na, i-message mo na lang sa akin at lalabas mo na kami ni Jaylin, ha? Oh, sige, Kasi sige. habang may time pa ako na ipamili siya, pamimili ko na muna, nakakaawa Mag-grocery ka na din. Mag-grocery ka na din, ha? Kasi kukunti na rin yung grocery natin dyan. Oo, sige na. Ito Thank talagang you, ate. kapatid ko. Sige na, Jaylin, mabuti pa. Tayo na sa labas at papamili na kita. Mapit mo yung uniform mo. Halika na. Iwan mo na muna yung gamit mo dyan. Oh, sige na, ako na bahala dyan. Ingat kayo, ate, ha? Sige. Maglinis ha. Ang kalat Linis. Ate, ayaw mo na ba talaga magpahatid? Ay, oo, hindi na. Ay, anong oras? At syempre, yung mga anak mo, walang kasama dito. Oh. Nasa pala yung mga anak mo? Alis na ako, wala pa. Ay, ate, nasa taas. Mga gumagawa ng assignment. Sige. Tulungan mo para naman maging matalino. Katulad ni Jaylin, matalino yan. Ay, Jaylin, dahil ikaw naman ay ate ng mga pamangkin ko, ay tuturuan mo yung mga pamangkin ko ha. Kasi napag-aralan mo naman na yan, tsaka alam kong matalino ka. Hindi po, wala po problema.
Yan, para naman maging matalino din yung anak ng kapatid ko. Ayan, ang papasaway kasi sa school. Uy, ate, ikaw grabe ka sa mga pamangkin mo, ha? Ay, tamo, real talk lang. Ikaw kasi, wag puro cellphone. Tulungan mo din yung mga anak mo sa pag-aaral niya. Eh, siya, sige na. Sige na, ate, baka mamaya malate ka pa sa flight mo. Oo, malilate talaga ako kasi ang dal-dal mo. Ay, siya, Ate, sige na. mag-ingat ka, pasalubong ko. Pasalubong. Oo. Hindi, Peng, kailan ba akong nakalimot sa inyo? Siyempre, lagi kayo may pasalubong. Kaya nga ako nag-abroad, di ba? Dahil din dyan sa asawa mo, hindi ka man lang... Si ate, aalis na lang. Sisermon na naman ako. Huwag ka na magbo-boyfriend, ha? Sakit sa ulo, dalawa na yung anak mo. Ako ang nagsusustento dyan sa mga anak mo. Pasalamat ka, may ate ka na katulad ko. Kaya nga, mahal na mahal kita eh. Sige na ate, basta mag-iingat ka dun ha. O sige na, Jaylin, mag-aral lang mabuti ha. Huwag pababayaan ng pag-aaral. Lagi mo ipapriority ang pag-aaral mo. Siya, sige na, pe. Ikaw nang bahala kay Ihatid ka na Jaylin, naman ha? ate palabas. Oh, hindi na, dito na lang kayo. Mabuti pa, mauuna na ako kasi, ayun, sakto na, andun na yung grab ko. Ah, sige ate, Mauna na mag-ingat ako. ka, ha? Oo, sige na, mag-ingat kayo dito, yung bahay, Tatawag ingatan ka. nyo ha. Mm-mm. Sige na, Jaylin, pe, alis na ako ha. Mag-ingat ka dito, Jaylin. Sige na ate. Po kayo. Bye-bye Sige. ate. Ingat ate. Okay, bye-bye. Nakalis na yung ate ko. Baka naman pwede maghugas ka. Ang daming hugasin dun sa lababo. Oh. Huwag mo din kakalimutan ipaglaba kami, yung mga anak ko. Ang daming maduduming damit. Tapos yung mga uniform pa ng anak ko, laban mo yun. Tapos pagkatapos mo maglaba, magnusnus ka dito ha, maglampasok ka, magwalis ka, kasi ayoko na makalat na bahay eh. Hindi kakawalis ko lang po, tapos po yung pong labahin. Marami po kasi yun. May mga po kasi ako kasi may test na po bukas sa school. Kailan ka pa natutong sumagot ha? Akala mo, porket umalis yung ate ko dito, buhay prinsesa ka na dito. Hoy, tandaan mo, Jaylee, pinag-aaral ka ng kapatid ko. Ha? Kaya gawin mo kung ano yung mga gagawin dito sa bahay. Hindi ano yun ha? Hindi libre yun. Kailangan mong bayaran. Opo, mag-review po kasi ako. Baka po pwedeng bukas na lang. Ang importante bahay, Jaylee. Narinig mo naman yung sinabi ng ate ko, di ba? Alagaan tong bahay niya. Kaya kung ano yung pinapagawa ko sa'yo, gawin mo. Sinabi rin po ni Ate Chan na priority din daw po yung pag-aaral. Kaya Sino ba kasama mo dito? Di ba ako? So, ako ang sundin mo. Wala yung ate ko dito para pagtanggol ka. Ako din ang umawak ng allowance mo, baka hindi ka tabigyan. Gawin mo na. Bilisan mo. sige po. Tumagtamot, akala mo. Mayaman, hindi naman mayaman. Kung di rin naman dahil sa ate ko, hindi ka makakapag-aral dito eh. Huwag kang pilingera. Ang mga anak ha, kumain na lang kayo dito. May pagkain na dito, may kanin na rin dyan. Mama, saan po kayo pupunta? Ano ka ba? May lakad lang ako. May pupuntahan lang ako. Pero uwi din naman ako agad. Ate Fe, pwede po ba humingi ng pamasahe? Mabasa ko po kasi ako, malilate na po ako. Wala kang pasok. May exam po kasi kami ngayon. Wala akong pakialam. Importante po kasi yun. Mas importante ang lakad ko. Kahit pamasahe na lang po. Kahit di na po ako magbaon, basta pamasahe lang po para makapasok ako. Narinig mo naman yung mga anak ko, di ba? May ubot sipon. Kaya ikaw magbabantay dyan. Mami, di ba po may pasok po si Ate Jaylin? Dapat po papasok po siya. Manahimik ka. Mama, baka mapagalitan po siya ng teacher niya. Hindi ako natatakot na kahit na sino, Sophia. Ate Fe, kahit po pamasahe na lang. Kasi kailangan ko po talaga makapunta sa school. Kasi importante po talaga yun. Ano ba? Ilang beses ba ako magsasabi sa'yo na wala kang makukuha, di ba? Maglalakad na lang po ako. Subukan mong iwan yung mga anak ko. Mama, mali na po yung ginagawa mo po kay Ate Jaylin. Pwede ba manahimik ka? Hindi ka yung kinakausap ko, Sophia. Sige po, din na lang po pasok. Babantayan ko na lang po yung dalawang bata. Ayun. Marunong ka naman palang sumunod eh. Diyan na daw pang reklamo sa buhay. Sige na. Pagkatapos yan pagkatapos mong pakainin yung mga anak ko, maglinis ka dito sa buong bahay Pero Mama, hindi na po siya nakakapasok ng school. Ano ba, Sophia? Ako ang nahihirapan dito sa bahay na to Hindi ang tita Cha mo. Pero si Tita Cha po ang nagpapaaral kay Ate Jaylin. Eh ano, ha? Eh ako ang reyna sa bahay na to, kaya ako ang masusunod. Ano ba kayo mga anak? Sige na, kumain na nga kayo, aalis na ako. Malilate na ako sa pupuntahan ko eh. Sige na, Jilly, magbihis ka na, pakainin mo yung mga anak ko.
Sige, kain na kayo. Gusto ko na lang akong kanin doon. Hello? Hello, Pe. Ay, ate, kamusta ka? Napatawag ka? Siyempre, namimiss ko na kayo eh. Kamusta pala kayo dyan sa bahay? Ay, ito ate, okay naman. Ikaw nga dapat kamustahin namin eh. Baka masyado ka napapagod dyan sa trabaho mo ah. Kailangan. Kailangan ng trabaho. Kailangan ko to eh, para may mapadala ko sa inyo. Yung mga bills ba, nabayaran mo na dyan? Ay, oo naman ate, lahat bayad na. Nakapag-grocery na din ako. Yung bahay, baka mamaya pag uwi ko dyan, sira-sira na yung bahay ko, ha? Ano ka ba naman ate? Parang wala ka naman tiwala sa akin. Yung mga anak mo, makukulit. Ay, naku ate, syempre napagsasabihan naman yung mga anak ko. Kahit mga makukulit yun, mababait naman yun. Siya, sige. Kamusta ang pag-aaral ng mga bata? Okay naman sila. Okay naman. Si Jaylin, okay din. Oo nga pala si Jaylin. Kamusta? Pwede ko ba makausap si Jaylin? Oo ate. Wait lang, tatawagin ko lang si Jaylin ha. Sige, at gusto kong makausap yung bata. Jaylin! Jaylin! Bakit po? Kausapin ka na ni ni Ate Cha. Hello, Ate Cha. Hello Jaylin. Kamusta naman? Kamusta na yung pag-aaral mo? Mabuti naman po. Nakakasagot ka ba sa school? Opo. Mabuti naman at nag-aaral ka ng mabuti. Nga pala Jaylin, pag may problema, magsasabi ka sa akin ha. Kamusta ka ba dyan? Ayos naman po. Teka lang, bakit parang ang hina ata ng boses mo? May problema ba? Nahihiya lang po kasi ako makapag-usap sa inyo. Ay, naku naman, Jaylin, huwag kang mahihiya. Ano ka ba? Si Ate Pe lang naman ang kasama mo dyan, tsaka yung mga pamangking ko. Basta, pagka may problema, magsasabi ka sa akin, ha? O sa school, baka may project ka, hindi ka nanghihingi sa akin ng pera. Okay naman po. Binibigyan naman po ako ni Ate Fe ng mga pambaon. Mabuti naman kung ganun. Siya, sige, baka hindi pa kayo kumakain. Kumain na ba kayo? Oo po. Sige, baka mamaya nakakaabalan na ako sa inyo eh. Napatawag lang ako sa inyo kasi nag-break time ako. Namiss ko kasi kayo eh. Sige na, balik mo kay Ate Pim at may sasabihin ako. Sige po, thank you po. Hello, Pe. Ate, hello. Ano ka ba ate? Huwag ka na mag-alala sa bahay. Sa mga pamangkin mo. Kay Jaylin. Huwag ka na mag-alala. Ako na bahala dito ate. Sige na, ikaw na ang bahala sa mga bata ha. Pagka may problema si Jaylin, sabihin mo sa akin. Baka mamaya may kailangan sa school yan. Ay, oo naman ate. Ano ka ba? Lahat naman binibigay ko pag may kailangan sila. Sige na, at magpapaalam na ako kasi matapos na yung break time ko. Mag-ingat kayo dyan ha. Sige ate, ingat ka din ha. Sige. Bye! Ate Jaylin, kumain ka na po ba? Wala akong gana, be. Parang ang init po ng noo mo po, parang may lagnat ka po. Hindi, mainit lang, tapos napagod lang ako. Pero ilang araw ka na po hindi pumapasok. Okay lang. Pero hindi po okay yun. Pero nakikita ko po yung mga pinapagawa po sa'yo ni Mama. Pinapahirapan ka po niya. Okay lang, be. Tsaka, huwag mong awayin ng mamuha kasi mama mo yun. Pero mali po siya. Pero mahal ka ng mama mo. Inaalagaan ka niya. Pero mali po yung ginagawa niya po sa'yo. Ayaw ko lang magalit sa Ate Cha. Pero mas magagalit po si Tita Cha pag nalaman niya po yung totoo. Naku, Pio, huwag kang magsusumbong sa mama mo. Huwag kang magsasabi na kung ano-ano ha. Kasi magagalit mama mo sa akin eh. Pero hindi ko po kaya na nakikita po kita ng ganito. Basta huwag kang magsasabi ha. Okay lang naman ako eh. Sige, Bi, tutulog na ako kasi antok na rin ako. Masama rin lasa ko konti. Sige, magpahinga. Wait lang ha. Sige, magpahinga ka na rin. Hello po, Tita Cha. Hello, Pia? Ba't napatawag ka? Ba't gamit mo yung cellphone ni Ate Jaylin mo? May kailangan ka lang po kasi malaman Anong malaman? na hindi po nakakapasok po talaga si Ate Jaylin sa school kasi palagi pong inuutusan ni Mama. Pia, totoo ba yung sinasabi mo? Opo,
Tapos hindi po binibigyan ni Mama si Ate Jillian ng baon. Ano ba naman yung mama mo? Anong ginagawa niya? Bakit pinapahirapan niya si Jaylin? May sakit nga po si Ate Jillian ngayon. Talaga? Opo. Naku, nakakainis naman tong si mama mo. Bakit ginaganyan niya si Jaylin? Ang bait-bait ng bata, tapos pinapahirapan niya. Sige, ganito na lang. Mabuti pa, umuwi na ako dyan sa Pilipinas para malaman ko yung nangyayari dyan. Tsaka, kahit hindi ko na matapos tong kontrata ko, importante, makita ko yung ginagawa ng mami mo. Sige po, uwi po agad kayo ha. Sige na, Pia. Mabuti pa. Magpapaalam na ako sa amo ko na uuwi na ako ng Pilipinas. Pero may sasabihin ako sa iyo ha. Huwag mo sasabihin kay mami mo na uuwi ako ha. Apo. Sige, salamat sa pagiging honest mo sa akin ha. Mhm. Huwag kang gagaya sa mama mo ha. Opo. Sige na. Bye-bye na. Matulog ka na. Anong oras na? Sige po, bye-bye po. Asan ba yung batang yun, ha? Ano ba to? Uwi ako ng bahay, napakakalat. Hindi pa man nahuhugasan, tapos tumbabaon na ng anak ko. Jaylin! Jaylin! Saan ka ba galing? Kanina ba kita hinahanap? Ha? Di ba ang sabi ko sa'yo, ayoko nga umuwi ng bahay na makalat. Tapos itong mga plato dito nakatambak, yung babaon na ng anak ko, hindi pa nahuhugasan. Ano ba? Ano ba silbi mo dito sa bahay na to? Naghahabol po kasi ako ng lesson. Gawa po ang dami ko pong absent. Ano ba pakalam ko sa pag-aaral mo, ha? Ang sabi ko sa'yo, unahin mo dito sa bahay. Mapapakain ka ba yung pag-aaral mo na yan? Sabi po kasi ni Ate Cha, unahin ko daw po ang pag-aaral ko kasi importante daw po yun. Paulit-ulit ka sa pag-aaral, paulit-ulit ka. Ako'y naririndi na sa pag-aaral mo. Ako ang kasama mo dito, so kaya ako ang sundin mo. Ha? Pag sinabi kong linisan mo yung bahay, ayoko nang makalat. Nakakaingit. Diyos, naku ipapalo ko to dyan sa utak mo na magising ka. Ano? Linisin ko na lang po. Bilisan mo ang kilos mo, ayoko na pakupad-kupad. Napakabagal mo. Efe, anong ginagawa mo, ha? Ate? Anong ginagawa mo kay Jaylin? Di ba sabi ko sa'yo, alagaan mo siya? Ate, pinapalinis ko lang naman kasi galing akong labas. Ang kalat ang bahay. Ganyan ba maayos na pagpapalinis, ha? Ganyan gagawin mo? Hindi mo alam. Buti pa yung anak mo eh. May puso. Nagsumbong sa akin yung anak mo. Alam ko kung anong ginagawa mo kay Jaylin. Hindi ka na naawad sa bata? Alam mong nawala ng nanay at tatay, di ba? Tapos pahihirapan mo? Ate Cha, Ano nagsumbong? Ate, wala akong alam dyan ha. Baka mamaya, nagsisinungaling yung anak ko, hindi ko pinapahirapan. Ikaw, Huwag ka gagawin magsinungaling. ng sinungaling yung bata, ha? May trabaho ako dito para mabigay ko yung mga pangangailangan nyo, tapos ganyan gagawin mo? Pinapatira na nga kita dito, ganyan pang gagawin mo? Ate, matagal mo ko nakasama dito sa bahay, di ba? Ganyan ba talaga tingin mo sa akin? Mas ipagtatanggol mo pa yung babae na yan, ha? Bakit? Tama ba yung ginagawa mo, baka nakakalimutan mo. Ako ang sumusuporta sa inyo. Hindi na nga kita pinagtatrabaho eh. Tapos yan pa yung gagawin mo sa akin? Tingnan mo yung bahay, ang kalat. Tapos ano, malalaman ko si Jaylin lahat ang pinapakilos mo? Bakit Reyna ka dito? Bakit? Ano bang silbi niya dito, ate? Ha? Ano gusto niya? Ako lahat gagawa ng gawain dito sa bahay? Kaya nga siya tumira dito eh, para tulungan niya ako sa mga gawain dito eh, mag-alaga sa mga anak ko eh. Oo, sabihin na natin na dapat tumulong siya dito sa bahay. Ay yung papasok siya na pinipigilan mo para magbantay ng anak mo. Wala kang trabaho. Ipagbabantay mo pa si Jaylin. Alam mo may pasok yan? Bakit ate sa tingin mo may mararating yung bata na yan? Walang mararating yan. Ikaw ang walang mararating. Kaya nga hindi ka natapos sa pag-aaral, di ba? Ate Nabuntis Cha. ka. Pati yung bata natatakot na sa'yo. Alam mo para matuto ka, lumayas ka sa bahay ko at hindi ka na makakahingi sa akin ng pera kahit piso. Talagang pahaalisin mo ko? May mga anak ako ate oh. Paano na lang kami? Iwanan mo ang bata dito dahil alam ko na hindi mo maaalagaan ng maayos. Ba't hindi mo paalisin yung babae na yan? Wala namang kwenta yan eh. Tumigil ka na, dahil wala ka nang magagawa. Ako ang nagmamay-ari ng bahay na to, kaya ako ang masusunod. Lumayas ka na, baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Alis! Tuto ka magtrabaho. May araw ka di babae ka. Akala mo kung sino ka? Tumigil ka na ha. Jaylin, pasensya ka na. Hindi ko naman kasi alam na ganun yung ginagawa sa'yo ng kapatid ko. Okay lang po. Ihayaan mo, hindi na makakapunta dito yung kapatid ko.
Ang importante, mag-aral ka ha. Pupunta ako sa school mo, magpapaalam ako sa principal nyo yung mga nangyari dito sa bahay ha. Basta mag-aral ka. Sige na, mabuti pa, magpahinga ka kasi ang init mo oh. Diyos ko. Sige na, magpahinga ka na dun.